Hey guys, what's up? Radman Toys Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So, ang topic natin for this vlog is airsoft for self-defense. Okay, so pwede nga ba gamitin ng airsoft for self-defense? Okay, marami pa rin kasi nagte-text sa akin regarding dyan. So, wala pa yata ako nagagawang video na specifically for this topic. Parang nakwento ko lang yata siya sa loob ng ibang vlog eh. Okay? So, ang tanong, pwede nga ba? Okay, so depende kasi siya. Ang sagot talaga dyan is depende. Okay? Pero pag sinabi mo kasi talagang, para sa akin pag tinanong mo ako, ang unang sagot ko talaga sa'yo is hindi. Kasi ang definition kasi ng self-defense sa akin is yung tao merong hawak na itak, talagain ka or something, or may baril, babarilin ka, ganun. Tapos, yung idea kasi ng self-defense is stopping power. Yun yung, para sa akin, parang mapipigilan mo siya. Pipigilan mo siya, ganyan, parang ganun. Kunyari, sasaksakin ka niya, may kutsilyo siya, sasaksakin ka niya. Papunta siya sa'yo, sasaksakin ka niya. Yung baril, mapipigilan mo siya. Parang ganun. Yun yung, or may weapon ka, or something like, siguro arrow, bow and arrow, basta kaya mong pigilan, yun yung self-defense. Yun ang definition ko ng self-defense, kung kaya ba. Okay? So pag tinanong mo ako ng ganun, ang sasagot ko sa'yo, hindi. Kasi kapag, for example, may isang tao, papunta sa'yo, galit na galit siya sa'yo, sasaksakin ka niya. Tapos, kumuha ka ng airsoft. Pinagbababaril mo siya ng airsoft, tuloy-tuloy siya aabot sa'yo, masasaksakan niya. Ganun siya. Hindi mo siya mapipigilan. Kahit sabihin natin masakit ang airsoft, lalo na pag yung mga pistol. Okay? Siguro, okay, pag ang ginamit mong airsoft is, let's say, yung mga electric na rifle, tapos yung magazine mo, merong, sabihin natin, yung sobrang daming bala, like, ilan may bala no? 350 ba yun? Rounds. Tapos, upgraded yung rifle mo na sobrang, alam mo yung pag bumabaril siya, yung parang may continuous, kumbaga naka-rapid fire siya, para pag bumabaril siya, yung makikita mo, kala mo parang may PC, parang may tali sa sobrang daming bala lumalabas per second. Kasi pagdating sa mga electric or sa mga pistol, meron kasi yung parang ilang shots per second. Iba pa kasi yung power. Okay, kasi meron tinatawag na FPS, yung power feet per second or meter per second, yun yung bilis ng bala. Okay? Tapos, yung power kasi nanggagaling sa kung gaano kabigat yung bala at saka gaano kabilis. Parang sununtok. Okay, pag sinuntok kita, kanya sinuntok ka ni Manny, sinuntok ka ni Mike Tyson, sino mas mabilis? 'Di ba? Si Manny Pacquiao. Pero sino mas malakas? Si Mike Tyson. Kasi mas malaki si Mike Tyson. Parang ganun siya. So, nandoon yung power. Yung power kasi, hindi siya talaga nasa speed. Kumbaga, may factor ng yung gaano kalaki, yung mass, yung bigat, at saka yung speed. Yun yung combination kasi ng power. So, ang airsoft kasi, maliit lang yung BB niyan. Ito lang yan. Okay? So, ito, ang bigat na to, 0.2. Ang pinakamabigat na bala sa airsoft, sa BB, no, pang airsoft, is 0.48. Sabihin natin merong 0.5. Okay, 0.5 Ang mga tunay na baril, nasa 7 grams. 6 grams, 5 grams. Isipin mo ilang yun, times ilan yun. Gets mo? Tapos, kunyari, 45 caliber. Gaano kalaki yun compared mo dito? O kaya sabihin natin 38 caliber compared mo dyan, di ba? Ngayon, meron ako kukwento sa inyo. Alam niyo yung mga ganitong design ng baril. Okay, ito. Ang design na to, this is a handgun. Okay, this is a pistol. Okay. So, pag sinabi kasi pistol, ano siya? Automatic siya. Yan. Ganyan. So, pag sinabi kasing handgun, revolver, di ba yung revolver? Handgun din kasi yun. Okay? Pero, ito, hindi to revolver. Yung revolver, hindi yung pistol. Revolver siya. So, pistol yung automatic. Yung semi-automatic or full auto. Yun yung pistol. Okay? So, for example, this model is a 1911 model. Okay? Yan. Ganyan siya. So, yung magazine ng mga 1911, single stock. Manipis lang. Parang ganyan. So, ito airsoft lang to guys airsoft. Okay? So, this is an airsoft gun. So, parang, ano siya? Parang, ano ba? Replica or toy airsoft version ng 1911 MEU. Okay? MEU means Military Expedition Unit. If I'm not mistaken. Okay? Kasi yung
Marine Expedition or Marine Exploratory Unit. Parang kasi mga Marine, di ba, ano sila, yung pagka nag-assault sila or something, pag may mission sila, dumadaan kasi sila ng tubig eh. Kaya ito, goma to eh. Siyempre, pag tubig kasi, di ba, madulas. Parang ganun. So, ito, goma, para at least mas makapit. Okay? So, this is a 1911 model. Okay? So, ang ibig sabihin ng 1911 is year 1911 to ginawa. So, anong year ba ngayon? 2025, di ba? So, ito, yung ganitong model is yung original. Kasi ito, medyo modern type na to eh. Okay? Pero yung itsura niya, like yung classic version ng 1911 is 1911 siya ginawa. You can actually check Wikipedia or Google, research yung history ng 1911 para ma-verify niyo ikakwento ko sa inyo. Okay? Pero ngayon, yung iba sa inyo na mga may tiwala na sa akin, pwede wag niyo i-Google. Okay? So, ito yung ikakwento ko. Yung 1911 na pistol, alam niyo ba kung bakit siya na-invento? Kasi nga, nung time na 1911, yung mga Amerikano, kasi Amerikano yung nag-design ng 1911 eh. Okay? Nasa ano sila? Nasa Mindanao. So, ano ginagawa nila sa Mindanao? Sinasakop nila yung Mindanao. So, ano ba nasa Mindanao? Eh, di mga kapatid nating Muslim. Di ba? Nandoon sila. Siyempre, mga kapatid natin Muslim, sino ba yung gusto magpasakop? Ikaw, gusto mo magpasakop? Siyempre, ayaw natin. Gusto natin malaya tayo eh, di ba? Ba't pumunta kayo dito? Ba't kinakikialam? Ano ba kayo? Di ba? Ba't yung ba kami inutus-tutusan or something? Ayaw namin magpasakop sa inyo. Eh, Amerikano, mapilit. Eh, siyempre, laban to. Di ba? Gera na. So, laban sila. Eh, ano ba armas ng mga Muslim? Wala namang mga baril ng mga Muslim kasi alam mo naman tayo, medyo low-tech tayo, di ba? Pero meron tayong mga kapatid natin, meron mga espada, mga tawag, itak or something, tapos ano pa ba? Spear, mga sibat, di ba? Pana, di ba? Yun yung mga weapons natin, yung mga primitive weapons natin, eh. Bato. Okay, so anyway, chilyo, okay? So ngayon, kaya ito na-invento, kasi yung time na yun, yung mga Amerikano, ang baril nila, 38 caliber. Yung parang yung ginagamit ng mga security guard na revolver, yung bala nun 38 caliber. So, yung 38, parang .38 siya of an inch. Ganun kalaki yung bala niya. Yung .45, yung mga 1911, .45 to. So, .45 of an inch. So, mas mataba siya, mas malaki. Okay? So, ngayon, yung time na yun, ginagamit ng mga Amerikano is 38 caliber. So, syempre, naglalaban sila. So, ngayon, may mga Moro, yung mga Muslim, susugod sila, yung mga nakaitak. Syempre, doon yung Amerikano, di ba? Susugod sila, susugurin nila para matagaan nila, di ba? Tapos biglang, syempre, yung mga Amerikano, bubunutan ng baril. Boom, boom, boom. Binabaril nila ng 38 caliber yung mga Moro. Hindi natutumba. Umaabot sa kanila, natataga sila. Ganun kalupit. Isipin nyo yun. 38 caliber yun, binabaril, natataga pa rin sila. Kaya sabi nila, kailangan natin gumawa ng mas malakas na pistol, na bala. Kasi, itong mga Moro, hindi tumutumba sa 38 na bala eh. Sa 38 caliber eh. So, na-develop ngayon yung 45. So, yung 45, ayun, may stopping power na siya. Yun yung natawag na stopping power. Na para pag binaril ka sa sobrang laki, para sinuntok naman tayo. So, on the spot, boom, bagsak. Boom, 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 boom. Ganon. Kaya sa single stock, parang konti lang yung bala niyan. Parang sa isang ganito, 8 lang yata or 7 lang siya. Parang ganon, 7 or 8. Okay? Pero sa panahon ngayon, medyo na modern times na, meron nang natawag na 9mm. Okay? Pag familiar guys sa tunay na baril. So, 9mm sa isang ganito, parang 11 na yata yung nalalagay. Okay? So, actually, sa panahon ngayon, pag ito medyo tunay na baril na pinag-usapan na. Ito. So sa panahon ngayon, yung iba kasi parang hindi, kailangan talaga 45. Sa panahon kasi ngayon, medyo high-tech na yung mga baril, no? Meron ng tinatawag na hollow point. Kasi dati wala namang hollow point eh. So ngayon, may hollow point na. So, pwede na kayo mag 9mm tapos gamit na lang kayo ng hollow point. Parang ganun. Para kahit pa paano, mas marami yung bala. Kasi syempre, pag kaunti lang yung bala mo, alam mo yun, syempre, makailang puto ka lang, di ba? Tsaka, iba kasi, parang trigger happy, parang ganun. Pag binaril mo na sobrang daming 45, ma-overkill eh. Eh, ang ano lang naman, ang purpose lang naman kasi natin is to stop the perpetrator. Diba? Hindi naman talaga to, kung pwede ka, barilin mo sa kamay, barilin mo sa paa, sa binti, para lang, teka lang,
mahal ko buhay ko. Tumigil ka dyan sa pinagagawa mo, huwag mo ko sasaktan. Yun na naman yung purpose talaga natin. Okay, so, yun. So, ngayon, based on sa kinuwento ko, syempre, iba sa inyo, naisip na oo nga, no. Kung yung panahon dati, binabaril ng 38 caliber, di natutumba eh. Babarilin pa ba natin ng airsoft na ganito yung bala? Okay. Ngayon, ito pa pala, kwento ko sa inyo yung power, no. Ito actually, medyo ginugol ko rin to eh. Ang FPS ng tunay na baril, ang sabihin natin 1911, nasa ano siya, 900 FPS. Okay? Ang airsoft, nasa 300 FPS lang. Okay? Ang, eto. Tapos, ang bigat ng 1911, mga 45 caliber, nasa 7 grams. Ganyan. Approximate. Huwag mo 6 grams. Bawasan natin. Gusto mo tumawad. Okay? 6 grams. Ito, point. Sabihin natin, ang ginamit mo na bala, pinakamabigat, 0.48. Sabihin natin, 0.5 na. Oh. Pero mo, ilang BB? Gano'n ka, ilan yung mass? Parang times, kung sabihin natin 0.6, di times 12. Nagas nyo, tama ba? Tama ba math ko? Parang 12 na perasong 0.5. Diba? So, ang layo ng difference, sasabihin mo, babaril mo na airsoft. Nagas nyo? So if ever, sabi ko nga, if ever na gagamit ka for self-defense, pwede siguro yung electric, tapos modified yung power, modified yung speed, para pag bumabaril ko, parang sobrang daming BB. Diba? Tapos yung magazine mo, sabihin natin 300 rounds, parang sabihin natin 10 within 5 seconds, ubos na yung 300. Lahat nandoon na. May posibilidad na mapigilan mo. Kasi sobrang sakit na, sobrang daming BB yun eh. Kaya nga di ba minsan, meron sila sinasabi na best home defense is actually not a pistol. Ang best home defense is a shotgun. Kasi ang isang shotgun, di ba malaking shell ng shotgun? Ngayon, yung shotgun kasi, maraming klase yun. Kumbaga, ano siya eh, yung shotgun, di ba malaki? Tapos, marami siyang parang may pulbura siya, tapos, hindi siya, marami siyang klaseng bala kasi nga malaki siya eh. Di ba mataba yung shotgun. So, yung loob nun, nilalagyan ng iba-ibang bala, iba-ibang bulitas. So, merong bulitas na maliliit, merong bulitas na malalaki. Meron nga iba, isang buo eh. Parang kung gaano kataba yung shotgun mo, gaano kalaki yung bala mo. Parang slug yata yung tawag nila dun eh. So, meron naman iba parang beanbag. So, para mas mahina yata yung pulbura, tapos, para pag binaril ka, boom, hindi ka mamamatay, hindi siya papasok sa'yo, parang bug lang siya, parang goma. Na pag tinamaan ka, masakit siya. So, hindi ka mamamatay, pero, parang, hindi ka na makakasugod. Parang gano'n, kasi sobrang lakas eh. Para kasi sinapak eh. Okay? So, yun nga yung maganda, kaya yung iba sinasabi, bakit maganda ang shotgun? Kasi ang shotgun, di ba sa loob niya, pwede mo siya lagyan ng bala. So, loob nun, ang gagamitin mo na bala is yung mga kasing laki yata ng parang hindi ko alam kung 9mm eh. Parang 9mm kasing laki yata na 9mm na mga bulitas. Parang ganun. Or 7mm na bulitas. Tapos, sa isang ganun yata, parang meron yata 10 or something. Basta marami. So, pag shotgun, ginamit mo yung bala pag boom. Pag lumipad yun, parang parang 10 bulitas kaagad na 7mm yung size, tatama. Kaya parang pagdating sa home defense, mas maganda talaga pag shotgun. Eh kapag pistol kasi, isang putok lang yun eh, boom. Isa lang. Kasi shotgun, boom, 7 lumalabas. Meron mga videos eh, in-explain niya. Kaya yun talaga yung the best pagdating sa home defense, no? Kaya sasabi ko nga, yung electric na rifle, change mag. Kasi 300 rounds, naubos mo kaagad ng 5 seconds or ilang seconds lang. So, sobrang sakit yun, di ba? So, yun yung isang way. Pero hindi yun proven, guys. I'm just speculating. Tapos, yung isang way kasi is, for example, medyo malayo yung tao. Okay? Tapos, ano mo yung pag tinutukan mo ng baril? Di ba? Hoy! Diba? Ganyan. Hoy! Tumigil ka! Katulad na itong hawak ko. Yan. Hoy! Tumigil ka! Puputokan kita! Tapos yung tao na yun, nakita may baril. Tapos nasa maayos na pag-iisip. Ikaw ba susugod ka pa ba? Sabihin ko sa'yo, di ba? Parang kunwari, may hawak kang stick, may hawak kang batuta, baseball bat. Hahampasin mo yung tao at binunutan ka ng airsoft, tinutok sa'yo ng gano'n. Sige, tigil mo. Babarilin kita.
Diba? So ikaw pagtingin mo, may baril ah. Susugod ka pa? Hindi na, di ba? Hindi, sige. Tapos na ako, buti na lang, may baril ka. Hindi, yari ka sa akin. Gaganunin ka lang nun. Kung mapuputok. Nagets nyo? So, self-defense siya in a way kasi natakot. Natakot yung tao. Makita niya, okay, sige. Hindi na lang. Magalit din siya, mumura-murahin ka lang niya. Pero at least, kahit paano, pwede mo sabihin, self-defense. Yun yung instance na pwede. Kasi nga, natakot siya kasi akala niya, tunay. Diba? Pero paano, kunwari, yung iba kasi, diba, yung iba kasi nagsasabi sa akin, home defense sa bahay daw, baka akyat bahay, ganyan. Mahirap kasi, minsan kasi pag may umakyat ng bahay, syempre, minsan, lasing, or addict, or something. Alam mo yung, pag hindi mo ba, ako kasi, syempre, nasubukan ko na uminom, alam ko na yung feeling na nalasing. Okay? Ang feeling kasi pag nalasing ka, nababawas yung takot mo eh. Yung iba, alam natin, di ba? Parang, inom ka muna, pampatapang, para makausap ka ng chicks. Di ba? Para tumapang ka. Siyempre, para maisip mo, para magiging confident ka pag medyo nakainom ka na, di ba? Kasi nawawala yung fear eh. Yung inhibition, yung fear, nawawala na siya eh. Kasi tayo mga tao, parang meron tayong fear. Ay, hindi, wag yan, baka ganyan. Hindi, wag, baka ganito sabihin niya. Ay, hindi, wag, ganito. May fear eh. Pero pag uminom ka na, nawawala yun. Kaya parang, pangalan mo, okay yan. Oo. Naging ganun tayo kasi nawawala. Kaya minsan, di ba, okay tayo. Kaya may mga tropa-tropa, di ba? May mga magkakakilala, nag-uusap, yan, okay lang. Tapos pag nagkainuman, nagkaalasingan, biglang nag-aaway, nagpapatayan, di ba? Bakit? Kasi nawawala na yung inhibition ng fear. Parang sabihin niya, pag sinabi ko to, magagalit kaya to? Pag sinabi ko to, magagalit kaya to, nawawala na yung, ay hindi, wag mo na sabihin yan, baka magalit. Wag mo na sabihin to, baka magalit. Pag nalasing ka na, nawawala na yung bububulong sa'yo, hindi, wag mo na sabihin yan, nawawala yun. So parang, nawawala siya. So wala na pumipigil sa'yo eh. Pag gusto mo sabihin ko ba to? Wala na pumipigil sa'yo na, hindi, wag mo sabihin yan, baka magalit. Wala na pumipigil sa'yo. So ikaw, sasabihin mo na. Sabihin niyo, away na kayong dalawa. Kaya ba, nagpapatayan pag nalalasing. Nagets nyo? So ngayon, siya pang napansin ko, lumalakas kasi yung tibok ng puso mo. So parang namamanhid kapag nakainom ka. So pag nakadrug siya ata, ganun din. So ngayon, merong addict o merong nalasing, pumasok sa bahay nyo. Okay? Tapos, babarilin mo na airsoft. At tingin mo, mararamdaman niya yun. Di ba? Pag nakita niya yun, baka lalo pa siya, kasi may adrenaline eh. Di ba? Pasok siya sa bahay mo. Punta siya sa kusina, kumuha siya ng kutsilyo. Ikaw, lumabas ka, bitbit ka, isa po, sakita na niya. Sabog na yun, addict yun, sabog na yun eh. Nakita niya na, nabuwisit na siya sa'yo eh. Di ba? Asaksakin ka na niya, babarilin mo na airsoft, mapipigilan mo yun. At tingin mo. Di ba? Ano lang yung bala niya? Masakit. Siguro mararamdaman niya yung sakit after ka niya saksakin. Pag umabot niya sa'yo, pinagsasaksakan na niya, tumama na siya sa'yo, na kayo, gano'n. Siguro nung paalis na siya, biro mo yung nangyayari na yun, no? Hindi niya mararamdaman yung sakit. Unless, ngayon, iba naman, minsan may sinasabi sa akin, binaril mo, tamaan mo sa mata. Aba, ang galing mo naman. At tamaan mo sa mata, gaano kalaki mata. Diba? O, sige nga. Bago magawin yan, bumili ka ng airsoft, mag-practice ka muna. Tingnan mo natin kung ang isang gumagalaw, pasugod sa'yo, kaya mong barilin. Ang mata, gaano kaliit. O, mag-practice ka, tingnan mo, kaya mong barilin. Tumatakwa, tumatalong ka, barilin mo. Hindi mo makatamaan. Diba? Ganun yun. Hindi siya basta-basta. Kaya nga, pagdating nga sa shooting, ano ang rule pag may binabaril? Diba? Kanyari yung mga police or mga military, pag meron silang pipigilan na masamang tao, ano yung tinuturo? Or ano yung parang technique? Simple idea. Center mass. Diba? Center mass. So ito yung center. Ano yung pinakamalaking part? Tapos center yung babarilin mo. So kaya usually, pag sa tao, ito yung center mass. Dito. Kasi, diba, ito yung square. Ayan, ganyan. Diba? Ano yung pinakagitna anong dito? Dito. Diba? Ito. Ano yung pinakagitna na to? Dito. Yan. Kaya dito, ito yung tatargetin mo. Kasi pag binaril mo yung center mass, kung sumablay ka man, dito. Sumablay ka man sa taas, dito. Sumablay ka man, dito. Gets mo?
Pero pag syempre, pag headshotting ko to, para isang putok lang. Mas maliit yung ulo eh. So, center mass dito. Hanggat iba, tatargetin pa yun dito. Kaya always center mass, kaya madalas yung katawan talaga. Kaya minsan nga, di ba, sinasabi, ba't din nilang binari sa paa? Ba't din nilang binari sa kamay? Alam mo yun, hindi siya ganun kadali, guys, ha? Kaya hanggat maaari, huwag kayong makipag-away. Alam mo, lahat tayo, pare-parehas lang tayo dito sa mundo. Lahat tayo na magkakapatid, na ganun. Parehas naman tayo lahat kumakain, parehas tayo lahat humihinga. Kailangan natin lahat matulog. Pare-parehas lang tayo eh. Lahat tayo, darating ang time, mamamatay tayong lahat. Meron bang nabuhay sa atin na habang buhay? Wala eh. Lahat tayo tatanda, lahat tayo magkakasakit. Pare-parehas tayong lahat. So, sana, alam niyo, enjoy na lang natin yung buhay na magkakasama tayo. Naglalaro lang tayo, tatawanan tayo, naglolokohan tayo, ganun. Hanggang sa dumating yung time na kukunin na tayo ni Lord. Yun lang yun sa akin. Okay? Kaya hanggang maaari guys, huwag kayong makipag-away. Maging mabuti kayo sa kapwa nyo. Ganun. Okay? Peace lang, peace lang. Okay, so, ano ba? May na-left out ba ako? So, ayun guys, yung sinasabi ko So, sana mag-guess ninyo yung idea kung bakit, for me, hindi siya okay for self-defense. Okay? Ngayon, as pang malupit kasi dyan, paano kunwari, ganyan. Wala kang magwalakas mag-trip. For self-defense, takutin ko lang. Paano kunwari, yung isang may nakaaway ka, sa kalsada. For self-defense, madala ako ng airsoft. Okay? Airsoft ka. Tapos, may nakaaway ka, may nakaalitan ka sa kali. Okay? Ngayon, yung nakaalitan mo, may tunay na baril. Okay? So ngayon, di maangas ka, may baril ka, tinatakot mo siya. Pinakita mo sa kanya, baril niya dito eh. Ganyan, di ba? Tapos, syempre, bad trip na rin sa'yo yun. Inis na rin sa'yo yun. Nakita niya may baril ka. Tapos, tama-tama, parang tinimingan ka niya. Na pagkakalabas ng baril mo, binunutan ka niya, tapos binutokan ka niya. Pwede niya sabihin self-defense yun. Kasi naglabas ka na ng baril mo eh. Isipin niya, ang reason niya nun. Paano pag binaril ako nun? Paano pag naunahan ako nun? Inunahan ko na. Ano nangyari? Dahil sa kalokohan mo, nagdala ka ng airsoft, it's either nasa hospital ka na or nasa sementeryo ka na. Yun lang yun. Nagets mo? So, parang walang sense eh. So, yun lang yung sinasabi ko. Pero actually, alam ko parang dating may nagsabi eh. May nag-comment sa mga video ko. Sabi niya, parang nagkapag-away daw siya. Tapos kasama daw niya yung anak niya na babae. Tapos parang tinutukan niya daw ng airsoft yung isa. Nagtutukan daw sila. Parang ganyan. Tapos parang naisip daw nung kabila na walang sense na magbarilan, ganyan. Tapos natigil daw yung away nila. Tapos na-protectionan daw niya yung anak niyang babae dahil lang dun sa airsoft na dala niya. Wala akong comment nun. Actually, siguro swerte mo. Okay? Pero swerte mo, yun ang masabi ko. Pero alam niyo yun, kapag in the first place, hindi ka nakapagtalo dun sa tao na yun, protectionan mo yung anak mo, nagpakumbaba ka na lang, hindi, sorry boss, sorry. Wala naman, hindi naman ikabababa ng pagkalalaki mo yun, or ng inyong pagkababae yun. Okay? Wala lang. Kasi alam mo, lahat tayong tao, maraming tao may mga problema sa buhay. So, minsan, pag nasa kali, doon na ilalabas eh. Parang konting ano lang. Kasi nga, dahil na-aggravate siya dahil sa problema niya sa buhay. So, tayo, isipin na lang natin, yan nga natin yan, malaki problema niya sa buhay. Ganun, pag hindi ka nakikipag-away, relax ka lang, be mindful of your surroundings, maging maayos ka lang. Mapaprotection naman talaga yung tao na nasa buhay mo. Kasi wala kang kaaway. Ibang tao nga, wala kang kaaway, pinapatay. Parang alam mo yun, or namamatay or something eh. Parang kasi nga may mga loko-loko nga sa labas eh. Ikaw pa kaya na marami kang kaaway. Nag-gets nyo guys? So, parang wala eh. Ganun talaga eh. So, let's all be good, no? So, if ever na mag-home defense kayo sa akin, if ever na may bahay kayo, mag-focus kayo siguro sa security. I-secure nyo yung bahay nyo na make sure na hindi siya mapapasok. Tapos, kung sakasakali na gusto nyo magkaroon ng weapon, kung hindi kayo makabili ng shotgun, mag-ready na lang kayo ng mga itak. Yan, itak na lang. Kuha kayo ng itak. Bili kayo ng itak. Hindi nyo naman kailangan ng lisensya. Alam mo, pag bumuha kayo ng baril, kuha pa kayo lisensya, di ba? Kuha kayo itak. Kung gusto nyo, 2 itak. Pag may pumasok sa bahay nyo, hawak kayo 2 itak na ganun. Kaya yung pang taga, yung pang ganun,
Yung ginagamit ng mga nagcha-chop, pang chopping, chopping, cleaver ba yun? Yun. Dalawang ganun. Oh. Kaya pag subukan, diba? Yun, mas effective yun. Diba? Pag sumugusip, pinagtatataga mo ng ganun, ang dami ng dugo naglabasan, may konti, babaksak na yun, diba? Pero mas maganda siguro yung mga, medyo mahaba, kasi pag cleaver, maiksi lang, makakalapit pa sa'yo yun eh. So maganda pag medyo mahaba, para habang gumagano ko, paatras ka. Okay? So, ayun guys, sana wala na magtanong sa akin regarding sa airsoft for self-defense. Nag-gets yun na explanation ko. If hindi kayo naniniwala, pwede nyo i-check sa Google 1911 gun, when it was created, and why it was created. Okay? So, ayun guys, thank you for watching. Until next video. Bye!